Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Alas 10 ng umaga na makarinig si Teresa ng mga katok sa pinto. Nang bumukas iyon, ay nakita niya si Nita na may dalang tray ng pagkain. Kumain ka raw muna, sabi nito. Pumasok ito sa kwarto niya. Ibinaba nito sa side table ang tray ng pagkain. Wala akong gana. Namumugto ang kanyang mga mata. Masakit na masakit din ang kanyang ulo. Ibinilin ka sa akin ni Sir Wendell. Kung hindi ka pa raw lalabas, dalhan na kita ng pagkain. Umupo ito sa gilid ng kama niya. Umalis sina Pastor Wilfred at Pastora Gina. Sina Ma'am Wenon ay umalis na rin. Si Sir Wendell na lang ang naiwan. Humikbi siya. Nita, bakit ganun? Bakit basta na lang umalis si Winston na hindi na niya na ituloy ang sasabihin? Napaiyak na naman kasi siya. Sus, para namang hindi ka sanay. Basta sa gawain ng grupo, alam mo namang lahat ay kayang talikuran ni Sir Winston. Ang sakit kasi, para siyang bata nagsusumbong sa nakatatandang kapatid. Mahal ka naman niya saka, 'di ba? Alam mo naman na simula't simula pa ay ganyan na si Winston. Kung maaari lang sana niya sabihin dito ang ginawa niya para pigilan si Winston. Kumain ka na muna. Nag-aalala sa'yo si Sir Wendell. Dapat nga ay aalis na rin siya. Kaya lang, kailangan daw muna niya masiguro na okay ka na bago siya umalis. Bahagyang kumislot ang kanyang puso. Nasaan siya? Nasa study? Sabihin mo sa kanyang ayos lang ako. Pwede na kamo siyang umalis. Ngayon pa lang, gusto na niyang putulin ang anumang maging ugnayan nila ni Wendell kahit bilang kapatid ni Winston na handang umalalay sa kanya sa gitna ng kalungkutan. Kainin mo na yan, inginuso ni Nita ang pagkain. Ako nagluto niyan, tumango na lamang siya. Nang lumabas ito, ay hindi niya nilingon ang pagkain pinasok nito. Nanatili siya sa kinaroroonan niya. She silently prayed for Winston's safety. Pagkalipas sa 15 minuto, ay may kumatok ulit sa pinto ng kwarto niya. Hindi na niya nilingon ang pumasok dahil alam niyang si Nita na naman iyon. Chinecheck marahil nito kung kumain na siya. Nakatalikod siya na nagsalita. Nita, mamaya na ako kakain. Ako na lang ang maglalabas ng tray. Lagpas alas 10 na, pero wala pang laman ng sikmura mo. Kumabog ang kanyang dibdib nang marinig niya ang tinig ni Wendell. Pinigilan niya ang sariling lumingon. Naramdaman niya ang pag-upo nito sa gilid ng kama niya. Bagay na lalo nagpakaba sa kanya. Winston wouldn't like what you're doing to yourself. I'm sure ayaw niya magkasakit ka. Kapag pinabayaan mo sarili mo, tsak na doon ang punta mo. Kakain din ako mamaya. Pwede ka nang umalis. I'll be fine. Nagpapalipas lang ako ng sama ng loob. Teresa, hindi na dapat sumama ang loob mo. Sinabi ko na sa iyong gawin mong lahat para pigilan siya. Bigla siyang humarap dito. I did. I really did my best. Nag-iwas agad siya ng tingin dahil para napapaso siya sa tigtig nito. Nupo siya at sumandal sa headboard ng kama. Itinutok niya mga mata sa salamin ng tukador. Sinunod ko ang payo mo. I thought I would be successful. We were almost there. Lumunok siya. Dapat pa ba niyang ikwento rito ang nangyari na nagdaang gabi sa pagitan nila ni Winston? No, it was too personal to divulge. What happened? Umiling siya. Wala. I just tried to stop him from leaving but I couldn't. Nagpakawala ito ng hininga. At least, you did your best. Yun ang importante. Tumango ito. Kung ako sa'yo, hindi ko iindahin ang nangyari. What we need to do is to hope and pray he'll come home back safe and sound. Tumango siya. Gusto niya sabihin dito na lumabas na ito ng kwarto niya dahil pakiramdam niya hindi siya makahinga sa presensya nito. Her room seemed so small for him. Will you eat breakfast now? Tumango ulit siya. Alright, I'll go now. Hindi na siya sumagot.
Pinigilan din niya ang sariling sundan ito ng tingin hanggang sa nakalabas na ito. Balisa si Wendell habang nagmamaneho. Labis-labis ang guilt na nadarama niya. Damn, damn, damn! Paulit-ulit na mura niya habang binabayo ang manibela. Nagtatagas din ang kanyang mga bagang. Nagagalit siya sa kanyang sarili. Nagagalit siya sa nagawa niya. It was unintentional. Nang mapadaan siya sa kwarto ni Teresa na nagdaang gabi, ay narinig niya ang pag-iyak nito. Hindi niya napigilan ang kanyang sariling pumasok sa kwarto nito. Nang lapitan siya nito at halikan, ay lalo hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. All he wanted was to make her feel she was not alone. Gusto niyang damayin ito sa kalungkutan nito. Pero anong ginawa niya? Sinamantala niya ang kahinaan ni Teresa. Walang kamali-mali ito na siya at hindi si Winston ang kaulayaw nito na nagdaang gabi. Kung hindi pa ito nakatulog, baka nangyari na hindi dapat mangyari. Hindi lamang siya kay Teresa nagkasala. Nagkasala rin siya sa kanyang kapatid. Kung malalaman na kanyang mga magulang ginawa niya, baka tuloy na siyang isumpa ng mga ito at hindi na naisin pang makita mulit. Higit sa lahat, may takot pa rin siya sa Diyos. Jesus, how could he do such a thing? He took advantage of Teresa. Alam niyang depressed ito na nagdaang gabi. Alam din niyang lango ito sa sleeping pills dahil narinig niya inalok ito na kanyang mama ng pampatulog. Sinamantala niya ang kahinaan nito bilang babae. Damn! Mura ulit niya. He pulled over. Isinubsob niya ang kanyang ulo sa manibela. Wala siyang kasinsama. Hindi niya dapat ginawa iyon, lalo na sa isang gaya ni Teresa. Kanina ay hindi niya matingnan ito ng tuwid sa mga mata. He knew how she longed for his brother. He knew how she loved Winston. Gusto niyang yakapin ito. Gusto niyang aluin ito. He wanted to assure her that everything was going to turn out fine. Pero hindi niya kayang talunin ng sigaw na kanyang konsensya. He had been bad, very bad. Namalayan na lamang niya na nagiinit ang mga sulok ng kanyang mga mata. He felt as if he wanted to cry. He wanted to scream. He had done so many bad things in life. Kulang na nga lang ay pumatay siya ng tao para matawag siyang kriminal. Ngayon, pakiramdam niya ay isa talaga siyang kriminal. Pakiramdam niya ay napakasama niyang tao. Of all people, si Teresa pa na matagal na niyang lihim na minamahal ang nagawa niyang lapastanganin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may luhang pumatak sa kanyang mga mata. He was a strong man. Hindi siya umiyak kahit gaano kasakit ang mga salita na narinig niya sa kanyang mga magulang. Ngayon lamang, nasasaktan siya dahil sa nagawa niya kawalang hiyaan sa babaeng tanging mahal niya. Babaeng tinanggi niya sa kanyang puso noon pa man, subalit hindi kailanman maaring gawing makatotohanan. Hindi siya karapat-dapat para kay Teresa. Teresa, Teresa, paulit-ulit na sambit niya. Kailangan ni Teresa na libangin ang kanyang sarili dahil kung hindi, ay baka mabaliw siya sa sobrang kalungkutan. Idinadaan na lamang niya sa panalangin ng lahat. It had been 2 weeks since Winston left. 2 beses pa lamang na nakausap niya ito mula noon. Ilang araw na itong hindi tumatawag o nagte-text man lang. Ang mag-asawang Laiko ay nagtungo sa saipan. Hindi pa raw sigurado kung kailan makakauwi ang mga ito. Si Wendell naman ay hindi na nagpakita, tumawag man lamang mula nang umalis ito ng bahay pagkaraang umalis si Winston. Nakatunganga ka na naman, puna ni Nita kay Teresa. Tumutulong ito sa paghihiwa ng gulay na iuulam nila sa hapunan. Ewan ko ba, Nita? Para napakahungkag ng pakiramdam ko. Ang lungkot-lungkot ko. Sus, hindi ka na nasanay sa bahay na ito. Madalas naman tayo lang naiiwan dito ah. Si Wendell, hindi pa rin pumupunta. Ayun pa, lalo hindi mawiwili ngayon dito iyon kasi wala si Sir Winston. Lalo nakadagdag sa kalungkutan niyang sinabi ni Nita. Ang akala pa naman niya, ay palagi siyang dadalawin ni Wendell kaya nang sinabi nito kapag wala si Winston. Pero tumawag si Sir Wendell nung isang araw. Anong sabi niya? Nagtanong siya kung okay ka raw ba tayo rito. Tapos, tinanong ka niya. Ang sabi ko, nag-gardening ka. Sabi ko pa tatawagin kita. Sabi niya, wag na raw. Ayun, hindi na naman ulit tumawag. Lalo siya nilungkot sa nalaman niya. Hindi niya alam kung anong extent ang lungkot na nararamdaman niya. She was sad and worried because of Winston but she felt a deeper sadness because of Wendell.
dahil hindi man lang siya nito kinukumusta, samantalang alam naman nito na malungkot siya. Nasaan ang pangako nito kay Winston na aalagaan siya nito habang wala si Winston? She missed Winston, but what was insane was she also missed Wendell. Gusto niya sampalin ang kanyang sarili sa pakiramdam na iyon. She was being stupid. Ni matapos sila magluto ni Nita, ay pumasok siya sa kanyang kwarto. Sinubukan niyang tawagan sa pamamagitan ng kanyang cellphone ang numero ni Winston. Cannot be reached ang sabi ng recorded message. In-scroll niya pataas ang phone book. Kasunod ng pangalan ni Winston, ang kay Wendell. Pinindot niya iyon kasabay na pagkabok ng kanyang puso. Tumunog iyon. Nakalimang ring na pero hindi sinasagot ni Wendell ang cellphone nito. Sinubukan ulit niyang i-dial ang numero nito. Nakailang ring ulit ang telepono pero hindi pa rin ito sinagot. Baka busy ito, baka nasa meeting ito, o baka naman abala ito sa kung sino mang babaeng kasama nito. Hindi niya alam kung bakit nakadama siya ng hati sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib pagkaisip niya sa bagay na iyon. Anong pakialam niya kung ano man ang gawin ni Wendell sa buhay nito? Naiinis na talaga siya sa kanyang sarili. Alam niya na sa pangarap ang boyfriend niya at malapit na maging asawa, pero ibang lalaki nasa isip niya at ang masama, kapatid pa nitong lalaking iyon. Patawarin mo po ako, Diyos ko, bulong niya sabay pikit. Kung bakit naman kasi naisipan pa niyang tawagan si Wendell, nangako siya sa kanyang sarili, hindi na ulit niya gagawin iyon. Halos iumpog ni Wendell sa bar ang kanyang ulo. Nasa condominium unit niya siya. Halos gabi-gabi ay nagpapalipas siya ng oras sa mga bars pero sinadya niya manatili ngayon sa condo unit niya. He had enough for the last 2 weeks. He had been with different women. Pinipilit niya ibaling sa ibang atensyon niya pero hindi niya magawa. All the women he dated for the last couple of weeks were all dismayed. Puro pag-inom kasi ng alak ang ginawa niya. Sinadya niya huwag sagutin ang tawag ni Teresa. Ayaw na niya makausap o makita ito dahil alam niya magkakasala lamang siya sa kanyang kapatid. Alam naman niya ayos ang kalagayan nito dahil palagi siyang tumatawag sa bahay. Sinasadya niya iba't ibang katulong ang nakakasagot pero hindi halatang inaalam niya ang kalagayan ni Teresa. Ibinaba agad niya ang telepono kapag palaging si Nita nakakasagot. Nilalangon na lang niya ang kanyang sarili sa alak para mawala sa kanyang isip si Teresa pero lalo lamang ito nagsusumiksik sa gunita niya. Hindi niya akalaing magiging ganoon kasidhi ang nararamdaman niya para dito. Sa dinami-rami ng babae sa mundo, bakit si Teresa pa? Nagsalin siya ng scotch sa baso at in-straight ang pag-inom niyon. He felt miserable. Ni hindi na nga siya nakapag-ahit. He had never felt this miserable before. Nilalamon pa rin ng guilt ang kanyang konsensya dahil sa ginawa niya kay Teresa. Tinitigan niya ang 2 missed call sa kanyang cellphone. Hinaplos-haplos niya iyon. Bakit hindi niya tawagan si Teresa? Baka sakaling maibsan ang kalungkutan nararamdaman niya kapag narinig niya ang boses nito. Hindi naman niya makikita ito. Maririnig lamang niya ang boses nito. Ang isip lamang naman niya magkakasala. Before he knew it, he had already pressed Teresa's number. Hello? Anang malambing na tinig ni Teresa pagkatapos ng 2 ring. How he loved her. If he could only shout it to the world. Hi, you rang me up? Kunwari tanong niya. Tumayo siya mula sa stool at nagtungo sa couch. Nahiga siya roon. Nakapatong ang 2 ulo sa kaliwang kamay niya. He imagined her sweet angelic face. Oo, kanina. Bakit? May problema? Kung alam lamang nito na gustong-gusto niyang puntahan nito at makita. Wala naman. Medyo nalulungkot lang ako. Naisip ko si Winston. He'll be fine. Sana nga. Naiinip ka ba sa bahay? Medyo. Wala rin sina tito at tita. Hindi ko alam kung kailan nadating nila galing ng Saipan. Bakit hindi ka magtrabaho para hindi ka mainip? Marami namang kumpanya kung saan stockholder si Papa. Pwede ka magtrabaho kahit saan mo gusto. Hindi pa namin napag-uusapan ni Winston iyon. Saka kapag ikinasal kami, hindi na rin ako magtatrabaho. Gusto kong alagaan si Winston at ang mga magiging anak namin. Sa pakiwari niya ay pinigang kanyang puso dahil sa sinabi nito. Ganoon palang pakiramdam na nagsaselos. Pero habang hindi pa kayo kasal, you can explore the world, sabi niya. Hindi na ito nagsalita tungkol doon. Nagluto kami ni Nita ng kare-kare. Baka gusto mong dito kumain.
Kung hindi ka busy, sa halip ay sinabi nito. Kailangan niyang tumanggi. Kailangan pigilan niya ang kagustuhan makita ito. Nagawa na niyang pigilan ang kanyang sarili sa loob ng 2 linggo. Magagawa pa niya. Okay lang kung hindi ka pwede. Ikaw rin, masarap ang kare-kare. Tumawa siya. Hindi iyon pilit na tawa. Mula talaga iyon sa kanyang puso. Alam mo bang paborito kong kare-kare? Oo, sabi nito. Paborito rin kasi iyon ni Winston. Sinabi niya sa akin na pareho ninyong paborito ang kare-kare. Iyon nga lang, sa halip na bagoong ay iodized salt ang ginagamit mong pangalat. Allergic ka raw sa bagoong. Tumawa ulit siya. Mahihintay mo ba ako sa dinner? It will take me an hour before I could get there. Hihintayin kita, sabi nito. Pauunahin ko na si Nanita sa pagkain. Bahala na, anang maliit at tinig sa kanyang isip. Hindi naman siguro siya baliw para ulitin ang kaguguhan na gagawa niya. Alright, I'll be there. Kailangan niya mag-shower para hindi mapansin nito na nakainom siya. Okay, I'll wait for you. Bye. Handa bang lumapit sa apoy si Wendell, mga ka-felisidad? Paano kung hindi niya mapigilan ang sarili lalo na at aminado siyang mahal niyang kasintahan ng kapatid? Kaya naman, abangan!